O, ngayon, kinalkal nila para maging issue. Hindi kasi na tumatalab mga kababayan yung mga propaganda nila. Hello po mga kababayan. Tanong po natin sa inyo. Paano kung ma-disqualify si Bongbong Marcos, si BBM? Anong gagawin po ng ating mga kababayan? Ito ngayon ang mga balita, mga kababayan, kasi alam po ninyo, si BBM laging landslide sa mga surveys. So ayaw lumaban ng patas ng mga tinklawan. And with that, naiisip nila ngayon how to stop Marcos from, the Marcoses. How to stop the Marcoses from occupying the palace. Yun ang pinaka-aim ng mga salot dito po sa ating lipunan. Sabi ko sa inyo, they will move heaven and earth. They will do everything to stop the Marcoses from returning to power. Ito ngayon ang balita. Kinalkal yung 1985 pa yata ito nung governor siya. Pakinggan natin itong iramin ko muna itong balita. TV5, iba-iba na mga mainstream media establishment. Lumutang ngayon ang tax evasion case noon ng presidential candidate na si Bongbong Marcos. Pwede umanong ma-disqualify sa presidential race si Bongbong Marcos. Ano po yung masasabi ninyo mga Marcos loyalists? May plan A, plan B ba tayo? Ha? May sabagay. Nandiyan naman si Amy. Di ba? Nandiyan si Bongbong. Pwede yung substitution in kaso magtagumpay sila sa kanilang disqualification case na gustong i-file against Bongbong Marcos. Muling inungkat ang guilty verdict kay presidential aspirant Bongbong Marcos para sa 1995 tax evasion case niya. Nahatulan kasi siyang guilty dito ng korte. Pwede nga ba itong maging dahilan para ma-disqualify sa eleksyon? Ayon sa isang dating mahistrado ng Korte Suprema, inungkat ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang Ilang iya po. Yung isang bayan convenor, si Carpa. Siyempre, nasa likod ni Carpa, mga kababayan, yung dating ganon katindi po sila. Ganon katindi. Nga sabi ko, yung security ng dating senador, kailangan i-secure po siya. Maigi. Palakasin yung security. Baka masingitan po. Behind this, hindi lang itong mga dilawan dito, kundi yung, sabi ko sa inyo, the powers that be, controlling the wealth of this country.
the golds of Marcos, controlled by the Kabalot. Pinagsasabong po nila, just like what happened during the time of Marcos. Pinagsasabong nila yung mga tao, mga mamamayang Filipino using this salot pinklawan. But anyway, whatever will be, will be. Don't worry, mga kababayan, si Bongbong hindi nag-worry. Sanay na sila sa ganito na mga kaso. Don't worry. Pakinggan lang natin itong balitang ito. Siguro, the intention of itong mga pinklawan is to discourage people to swing support. Madi-disqualify man na lang niya yan. It's part of the propaganda. Para yung mga sumusuporta kay Bongbong ay ma-discourage at ma-swing yung support to other candidates. It could be, halimbawa, si Ran Sararan, pero kalaban din nila si Ran Sararan. Di ba? Siyempre, ang gusto nilang maging beneficiary, yung pink. Di ba? But as I was telling you, mga kababayan, ang administration is a mutation. Para lang yung sa Amerika, both Democrats and Republican, kontrolado ng kabalo. The opposing forces. Dito, ganun din po. The opposing forces. Then take over. Sabi ko sa inyo. Ganun ang laro nila. Ang tax evasion case ni Marcos noong 1995, guilty ang hatol sa kanya ng Quezon City Regional Trial Court dahil sa hindi pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985. Tagal na nito, 1982 hanggang 1985 po. Kulong at multa dapat ang parusa sa 4 na taong hindi pagbabayad ni Marcos ng buwis, pero ginawa na lang itong multa. Ayon kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, posible raw na maging basehan yan para ma-disqualify si Marcos sa presidential race. Pero dapat may maghain ng petisyon sa COMELEC at kung sakali ang huling desisyon manggagaling sa Korte Suprema. So they are intimidating the Marcoses to discourage from continuing their pursuit to go back to power. And that's the intention of this. Kaya pinalabas nila and discourage people from supporting. Masasayang lang niya. Ganon ang mga style nila. Masasayang lang niya yung boto ninyo. Kasi si Marcos niya, si BBM, madidisqualify niya yan. Kinalkal nila yung kalkalinan nila. Di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Iniungkat ngayon ni dating Supreme Court Senior Associate Justice at isang Bayan League Convener Antonio Carpio ang 1995 tax case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Marcos Jr. has been convicted of non-payment of tax or non-filing of income tax returns. Taong 1992, kinasuhan ng tax evasion si Marcos Jr. sa Quezon City Regional Trial Court. Hindi raw kasi siya nag-file ng income tax returns at hindi rin nagbayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985. Napakaliit po. Napakaliit na amount. Nabi ko sa inyo. Noong gobernador siya ng Ilocos Norte. Guilty ang naging hatol sa kanya noong 1995. Ang sentensya sa kanya, kulong na hanggang 6 na taon at multang aabot sa 60,000 pesos. Yung multa, 60,000 pesos man lang. Siyempre, kung ako ang ganon, magkano yung utang ko? I'll settle it.
Di ba? Eh, siya, ang lit-lit. Ang lit-lit na kwarta. Taong 1997, umapela si Bongbong sa Court of Appeals. Pinagtibay ng CA ang hatol, pero pinagmulta na lang siya at inalis ang sentensyang kulong. Oh. Inalis yung sentensyang kulong, pinagmulta. Dinagmulta. Sabi ni Carpio, malinaw sa tax code na dapat multa at kulong ang parusa. Kaya raw siguro iniatras na lang ni Bongbong ang kanyang apela sa Korte Suprema. Mandatory naman yung imprisonment. So, if he proceeded, it's possible that the Supreme Court could have corrected. Kaya daw, yung decision ng Court of Appeals, hindi na question mga kababayan ni Bongbong Marcos sa Supreme Court. Kahit man ako, hindi ko nagki-questionin. Kasi pinamayad na, I have my money to pay. Possibly nga mga kababayan, na-overlook lang ito ng mga tao ni Ay, alam mo naman, nakabantay lagi. Marcos yan di ba? O, ngayon, kinalkal nila para maging issue. Hindi kasi na tumatalab mga kababayan yung mga propaganda nila. Pagnanakaw, martial law, mga pagpatay. Di ba? Wala na yon. Hindi yan natin madadala sa ganitong sistema, propaganda. Laging landslide si BBM. Ito nga, yung latest ngayon. Landslide sa survey. Marcos top street surveys in Mindanao. November 1 ngayon, Manila Times. Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos continues to solidify his foothold in Mindanao. Mindanao yan as shown by street surveys where he remained the top choice of those polled. His camp claimed on Sunday. It said that the series of Kalye street surveys conducted recently by bloggers in different areas in Mindanao showed Marcos edging out other presidential candidates. In the Kalye surveys conducted by bloggers Bugwak TV in Butuan City, Gingoog, Misamis Oriental, in Surigao City, Marcos was the preferred candidate of the working class. Bugwak bloggers roamed busy streets, bus terminals, market places, and randomly approached individuals or groups of people and asked them to choose from a list of presidential candidates. Pinaka-the best na sa pagka-presidente ng ating nasyon, kwalipikado, an unidentified government employee said in explaining his choice, lahat kami dito, Bongbong. Wala nang iba, Bongbong lang. Another respondent, a security guard. A tricycle driver in Gingoog said, may klarong programa, di lang para sa bayan niya, kundi sa buong Pilipinas. The real man surveys mirrored the results of the published presidential preference survey of Publicos Asia, where Marcos got a whopping 62.5% voter preference in Mindanao. Kita ninyo? Ngayon, panic mode sila, yung mga dilawan, taranta na sila. Isip sila ng isip. Isip sila ng isip ng masasama. Sa kapwa. Akala nila niyan, mga kababayan, masisway nila yung support ng tao papunta kay Ping Lawan. Dito. Lalo kayong isusumpa ng taong bayan, mga inidoro. Ayaw ninyong
tawag dito, lumaban ng patas. Pakawalang yan ninyo. You see? Noong vice presidential election, hindi man sila nag-raise ng ganitong disqualification. Kasi, tawag dito, nakaupo kasi kaalyado nila sa COMELEC, si Bautista. So, ginamit ng mga dilawan to attack BBM, to stop BBM from sitting as vice president. Yung salamangka, yung ginamit nila. Ngayon, baka nagkaroon ng difficulty. Paano niya? Wala na sino yan dyan sa pwede nating so ito ngayon, i-disqualify niya natin para hindi na siya kandidato. Sabi ko sa inyo, ganon katindi. Mga kababayan, nasa na yung balitang yun? Nawala. Ito. That the error of the Court of Appeals and impose of imprisonment. So, sa tingin niya, to quit na lang and just pay the fine. No? Pera lang yun. Siyempre. Utang sa gobyerno, di. May penalty. That's the remedy. Di, pera lang yun, napakaliit. 60,000 pesos, fine. Naski kagawad sa barangay, pwede makapagbayan. Pero sabi ni Carpio, ang hatol na yan pwede umanong maging basihan para ma-disqualify si Marcos sa presidential race. Base sa Omnibus Election Code, Article 1, Section 12, kapag nasintensyahan sa kahit anong offense ng mahigit sa 18 buwan o kapag ang iyong krimen ay maituturang na moral turpitude, pwedeng ma-disqualify ang kandidato. Moral turpitude is something that is an act that is against accepted norms. It's considered to be some sort of vileness. At ang 4 na taong pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, maituturing daw na moral turpitude. It's moral turpitude because you miss those things now and then. Sa kanya yon na interpretation. Di ba? Carpio is not the Supreme Court. He was just a member of the Supreme Court. Hindi ibig sabihin, mga kababayan, na pag sinabi niya, lalo na ngayon, hindi na siya, retired na siya po. Pag sinabi ba ni Carpio na yun na yun, moral turpitude niya ito, and final decision na yun ng Supreme Court? Hindi. Ang Supreme Court Act as a collegial body, they are voting on it. Ganon. Ito, opinion niya. Legal opinion yung tawag. Siyempre, ang interpretation niya ng batas, it is based sa kanyang inclination. Sa Dilawan, mga kababayan, convenor ng isang bayan, ganon, mga kababayan ang ganyan. Ang gali ng mga Dilawan. Anap sa liyan ang anap ng... Don't worry po, si Bongbong hindi natitinag. Sabi ko sa inyo, 938 plus na mga cases ang final, both local and international, sa mga Marcoses. Hindi po natinag.
they emerge a winner. And this time, kasi nakikita nila na matindi yung support ng mga tao. At pag hindi sila gumalaw, it will be Bongbong Marcos, the next President of the Republic of the Philippines. Kaya ito yung ginagawa po nila. But if it's consistent over the years, that means you really don't intend to pay. And the moment there is intent to evade, yun na yun. Sabi ni Carpio, pwede raw gamiting bala ng mga kalaban ni Bongbong ang isyong ito. Pero siya raw mismo nag-iisip pa kung maghahain siya ng petisyon. Pinuntahan namin ang headquarters ni Bongbong pero ayon sa kanyang tagapagsalita, ayaw pa muna nilang magkomento sa issue. Nagbabalita mula sa... Tama yon. Di na muna magpalabas ng komento. Itong mga dilawan kasi po, ang nasa likod nito yung mga local oligarchs controlling the wealth of our country. Kasi si Bongbong Marcos, mga kababayan, gusto niyang ibalik yung dati na sistema, the old system, ng bagong lipunan noon. Yung mga public utilities na ibininta, ayaw niya sa ganon. Now controlled by the oligarchs, ayaw niya sa mga ganon. Into the minds, mga kababayan, itong mga oligarchs controlling the public utilities na dating government-owned noon, pag inayaan na niya natin, wala tayong ginawa. Butaw tayo, bukya. Hindi naman na niya maaari. So they're funding people that will oppose, mga kababayan, at all cost, gagawin nila. That will oppose and stop Marcos from returning to power. Pakinggan ninyo ito. This is an interview noon kay BBM about the public utilities. Yeah po. Nawala na yung nawasa dahil that is the National Water and Sewage Authority dati. Pero gobyerno. Dahil kailangan gobyerno ang humahawak na dahil tubig yan eh. Yung mga nagkocontrol lang tubig dito po sa Pilipinas, taranta sila. Ayaw kasi. Nabi ko sa inyo. All of this, mga kababayan, ay may relasyon sa control of wealth. It's a public utility. It's a public utility. Yes. Hindi dapat pinagkikitaan yan. Kita niya kung bakit sila, mga kababayan, ay hindi mapakali. Yes. It's the same thing, hindi lamang yung fresh water supply ng tao, kung hindi yung pati yung irrigating water, pinababayan nila yung mga farmer para doon sa tubig. Lahat negosyo po ito. Other than the wealth of the Marcoses, the so-called hidden wealth na kinamkam nila. The gold. Pati yung natural resources natin. Sabi ko sa inyo. Hindi ko naintindihan kung bakit gano'n. Serbisyo ng gobyerno yan, binibigay namin. That's right. Nagbayad kayo ng buwis, kinonekta namin yung buwis ninyo, yung pera yung ginamit namin para ibigay sa inyo ito, magtayo kami ng sistema ng ganito. Binigay sa private, ang laki-laki ng kinikita. Naintindihan na ninyo kung bakit yung mga mayayaman dito sa Pilipinas ayaw kay Marcos? Ayaw kay Marcos. Nakikita ninyo kung bakit yung masang Filipino, the ordinary people, as
makikita natin doon sa street surveys, majority na mga ordinary people supporting Marcos. Yun ang reason po. No? Yung mga matatanda, all throughout the country, if you ask them, kainin yung kuryente eh. Bininta nila. Noon napakamura, mga kababayan. Kahit dito sa amin. Ngayon, sino may control dito ng hindi na siya cooperative. Controlled by San Miguel Corporation. Privatize nila yung mga public utilities. Yeah, ito yung tubig. Tapos, meron pang arbitration na talo pa rin ng Pilipinas. Oo nga. So sa palagay ninyo, tama po yung ginagawa ng ating Yeah. Kita ninyo? That's it. So magtutulong-tulong ito mga, yan tawag natin dyan, salot eh. Salot sa lipunan. Mga sakim. They're the controlling power. That's the reason why they want leader na mahina yung, diba? Kasi napapaikot lang nila, nabubulan nila. Wala kasing alam eh. Diba? And that's the reason why, tingnan ninyo ang kandidato ng Pinklawan. Puppet. Puppet ni Damaso, puppet ng mga ano spokesman. Si Damaso na mismang spokesman. Sabi ko sa inyo. Sabi rito sa explainer ng election lawyer na si Emil Marañon III. Based sa Omnibus Election Code, specifies two remedies that may be filed against bona fide candidates before their election. Petition for disqualification, ito yung tiningnan nila, which falls under Section 12, yung na-mention kanina, and 68, and petition to deny due course to or cancel a certificate of candidacy. Gusto nila ipa-cancel. Section 12 says a person may be disqualified from becoming a candidate and holding any office if he is declared by competent authority as insane or incompetent. Na bakit si Panot pinaupo ninyo? Di ba may kita ninyo? Has been sentenced by final judgment. Dito nila, tinira gustong tirahin si BBM. For subversion, insurrection, wala doon. Rebellion, or, ito po, for any offense with a penalty of over 18 months, yung minention ni Carpa, or for a crime involving moral turpitude. O, moral turpitude, ano yun? Section 68 naman po states, any candidate may be disqualified from continuing as a candidate kung ito ay namigay ng pera. Mati si Pacman. Wala man sila intention kay Pacman. Kasi pati si Lumi. Di ba yung let Lenny live? Let Lenny live. May nabasa kasi ako, let Lenny live. Hindi lead. Given money or other material consideration to influence. Lahat ito ginagawa ng kandidato. Wala kayong disqualification na tinafile. Or induce or corrupt the voters. Ginastify pa nga ito ni Damaso. Or public officials performing electoral functions, committed acts of terrorism to enhance his candidacy,
spend in his election campaign an amount in excess of that allowed by this code. Sabi ko sa inyo, maraming violations po yung mga presidential candidates. But of course, hindi sila gagalaw. Wala silang makukuha kasi doon. Ang object ng kanilang target nila, Marcos. Kasi po, yun sa slogan nila, never again. Okay pa? So anyway, that's it mga kababayan. Wag lang kayo mag-alala. Whatever will be, will be. Okay pa? And sabi ko nga kanina, sanay na yung mga Marcos sa ganito mga laban. Yan. Kung isip na sila nag-isip na masasama, may hangganan po ang pag-iisip ng masasama. Ayas!